Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddini wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fid dini ya rabbal alamin. Mga parents, mga nanay, mga auntie, mga tita, mga kapatid sa panampalatayang Islam na makakapanood o nanonood sa video ito, sa programang ito, live broadcast nito. Aking pinapanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay nasa malusog at mabuting pangangatawan. Doon sa mga estudyante natin, mga kasama natin sa Ruya Online, pasensya na kung magtatagalog tayo ngayon. As per request by Ma'am Hana, magtatagalog daw tayo ngayon. So, we'll try our best to speak Tagalog. Inshallah. Baka kasi hindi lang Maguindanon nang nanonood dito, baka may mga ibang tribo ang nanonood ng video ito o sa page nito, sumusubaybay sa page nito, kaya niya ni-request na tayo ay magtagalog. Pangalawa, ako ay humihingi ng paumanhin kung medyo na late at magiging sandali lamang itong talakayan natin sa gabing ito, sapagkat sa araw na ito ay sobrang busy po natin. Kagaling natin sa Di Mataling kanina, nagmuhadara para sa mga new Muslim, tapos mamayang madaling araw, alas 2 ng madaling araw sa Pilipinas, magmumuhadara ulit tayo through Baya live via Instagram. Mapapanood din niyo sa FB page ni Dr. Abdul Kahar Kumpa mamayang alas 2 ng madaling araw. Then after that, mga 3, tayo naman tutungo sa Cotabato mamayang madaling araw. Kaya konti lang yung oras natin ngayon, medyo busy tayo ngayon, pagod yung oras natin. Sa gabing ito, inshallah mga kapatid sa panampalatayang Islam, tatalakayin natin yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum la'allakum tattaqun o turham. Ano ba yung nung aya? Faslihu, innamal mu'minuna ikhwa. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum waddan fa inna ad-danna akdabul hadith. Yun po ang tatalakay natin sa gabing ito, mga kapatid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga mananampalataya sa relihiyong Islam. In short, ang kapatiran sa Islam. Opo. Ang kapatiran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang totoong magkakapatid at ang mas malakas na kapatiran o pagkakapatid ay ang mga mu'min. Opo. Ang ginawang mas malakas, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at totoong magkakapatid ay yaong mga mu'min, yaong may mga pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, naging kapatid sila sa isang koneksyon, sa isang bagay. Ano yung bagay na yun? Dahil sa pagiging Muslim nila. Opo. Yung pagiging magkapatid dahil sa magkadugo, isang nanay, isang tatay lang, kung hindi tayo manampalataya, totoong manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo ay suwel sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay parang walang kwenta, parang walang koneksyon, walang silbi yung pagkakapatid na yun kung mahina ang ating pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang totoong mga kapatid, innamal mu'minuna ikhwa, ang mga silang yaong mga nanampalataya ang silang totoong magkakapatid na. At may mas malakas doon. Opo. Although sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa, sinabi niya ang mga manampalataya ang silang magkakapatid, sila ang tunay na magkakapatid. Although yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, although hindi niya sinabi na ang tunay na magkakapatid ay yung magkapatid sa nanay sa tatay, ang punto lang niya doon ay yung pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang magkapatid sa nanay at tatay may pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalakas ang kailang kapatiran. So, ang mas higit pa sa iman na pagkakapatid ay yung magkadugo na kayo, magkapatid kayo sa nanay at tatay, basta or else magkadugo, basta magkadugo kayo, tapos may additional, may pananalig kayo, malakas ang iman nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, malakas ang takot nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginagampanan nyo mga tungkulin at iniiwasan nyo ang mga bagay-bagay na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang pinaka-the best na pagkakapatid. Opo. Tulad din ng darajat, tulad din ng mga ranking sa Islam. Unang-una, pag nagsyahada ka, pag binanggit mo na ikaw ay Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, ikaw ay Muslim na. Yun yung, kung ikukumpara sa pagkakapatid, yun yung magkapatid sa nanay at sa tatay. Ngayon, kapag ikaw ay nagdasal, nagdasal, ginawa mo ang mga alituntunin ng relihiyong Islam, ikaw ay mu'min na. Opo. Sa magkapatid naman, kung kayo ay may pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pareho kayong sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun, kayo ay magkapatid na. Pumasok kayo sa iman. Opo. Iman na magkakapatid na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung dadagdagan ninyo yung dasal niyo, pagsamba niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, aside from ginagawa niyo yung mga faraid, yung mga obligatory na samba sa Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa kayo ng mga sunna, yun ang tinatawag na yung daraja, yun yung rank, yun yung stage na pinakamataas sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung ihsan o muhsin. Sa pagkakapatid naman, magkapatid sa dugo, magkapatid sa panampalatayang Islam, tapos ginagawa nila yung utos, mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at iniiwan nila yung Allah subhanahu wa ta'ala, andun na yung pinaka-final, yung pinaka-mahalaga na pinaka-close at pinaka-totoong pagkakapatid. At pagkakapatid, ang kapatiran na pakikinabangan dito sa mundo at pakikinabangan sa kabilang buhay. So ngayon, tanungin natin mga kasarili, kung saan tayo nabilong doon sa mga stages, doon sa mga ranking ng pagkakapatid. Yung una, magkapatid lang kayo sa nanay at tatay, sa dugo lang, either Muslim kayo or hindi kayo Muslim. Opo. Pangalawa, magkapatid kayo, magkadugo kayo, plus Muslim pa kayo. Yun ang tinatawag sa level namin ng Islam, yun ang iman. Ngayon, pag ginawa nyo na yung mga lituntuin ng Islam, umiwas kayo sa mga pinagbawal, ginawa nyo pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na innamal mu'minuna ikhwa. Sa relihiyon naman, yun naman tinatawag na al-ihsan o al-muhsin. Para po mapalakas natin ang ating kapatiran, ano ang ipinayo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang ipinayo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lumakas ang ating kapatiran, pagmamahalan sa bawat isa, ang ating koneksyon, sinabi niya, iyakum waddan fa inna akdabal hadithi addan. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamunghian ninyo, iwasan ninyo, ingatan, layuan ninyo ang dhan. Ano ang ibig sabihin ng dhan? Ang dhan ay ang panghihinala. Naghihinala ka, pag-iisip ng hindi mabuti, paghihinala ng hindi mabuti sa iyong kapwa. Opo. Ano ang ipinagbawal na panghihinala? Doon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sabi ng Propeta, iwasan ang panghihinala dahil ang panghihinala o haka-haka ang pinakasinungaling na salita. Ang haka-haka, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang tamang term sa dan. Ang haka-haka, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang dan
akdzabul hadis. Ang haka-haka ang pinakasinungaling na salita. So ano yung haka-haka na ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang haka-haka, ang dhan na ipinagbawal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung may haka-haka sa iyong kapatid, tapos hahanapan mo ng katibayan. Patutunayan mo, patutuhanan mo yung haka-haka. Yun ang ipinagbawal na haka-haka sa Islam. Yun ang ipinagbabawal na dhan sa Islam. Yung haka-haka na hindi mo naman pinaniniwalaan, hindi ka naghahanap ng paraan, ng ways para mapatunayan ng haka-haka mo, hindi yun ang pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi hindi natin kailangan o hindi natin makakaya na mag-isip ng isang bagay sa ating kapatid. Hindi natin maiiwasan na mag-isip ng hindi mabuti sa ating kapatid. Pero ang ipinagbawal ay yung nag-isip ka na ng masama, ng hindi mabuti sa iyong kapatid, tapos sa hanapan mo pa ng paraan para maprueba mo yung masamang haka-haka mo dun sa iyong kapatid. Opo, yun po ang ipinagbabawal na haka-haka. So, dalawang klase ha, ulitin ko. Yung haka-haka o yung dhan ay may dalawang klase. Yung isang klase, pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung isang klase naman, walang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi natin maiiwasan, hindi natin makakaya yun. Ulitin ko, ano yung ipinagbabawal na haka-haka o dhan? Ang ipinagbabawal na haka-haka is yung ipoprueba mo at paniniwalaan mo. Yun ang pinagbawal na haka-haka. So, anong sabi ni Ali radiyallahu anhu dun sa kahulugan ng sinabi niya, sabi niya, kapag nakakita ka, kapag alam mo na may kabutihan yung isang tao, kilala mo yung isang tao na may kabutihan o may mabuting gawa, o di kaya sabi natin maganda yung gawa niya, wag kang makikinig sa mga sabi-sabi against sa kanya. Yun ang sabi ni Ali doon sa ibig sabihin o doon sa kahulugan ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang totoong kapatid, ang totoong mananampalataya ay hindi basta-basta nagja-judge doon sa kanyang kapatid. Yun ang totoong mananampalataya. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao dyan, kahit lahat ng tao magsabi ng masama, libakin yung isang tao na kilala mo, subalit ikaw, alam mo naman na meron siyang kabutihan, huwag mo na silang pakinggan. Huwag mo silang pakinggan. Bakit? Kasi pag pinakinggan natin yung mga haka-haka, o yung mga sabi-sabi, yung mga masasamang sabi, doon sa kapatid mong Muslim, ano mangyayari? Pag pinakinggan mo yun, mabibilong ka sa kanila. Pag pinakinggan mo, madadala ka nila. Pag pinakinggan mo, makakalimutan mo yung mga magagawang gawa, yung mga magagandang gawa ng kapatid mong yun. Yung mga sinakripisyo na, yung mga pagiging mabuti na sa'yo, makakalimutan mo yun, may iwan mo yun. Dahil sa pagkikinig mo, doon sa mga sumisira sa kanya, doon sa mga naninira sa kanya. So kapag sumali ka na sa kanila, mawawala yung kapatiran, yung tiwala, yung galang mo sa kaibigan mo na minamahal ka niya, ginagalang ka niya, maayos naman ang kanyang paikitungo. Plus, ikaw ay siyempre magkakasala. Bakit? Pag pinag-isipan mo ng masama, tapos pinaniwalaan mo, kahit alam mo mabuti naman yung gawa niya, wala naman siyang ginagawa masama sa iyo. Pero dahil sa may mga kaibigan ka nagsasabi sa kanyang masama, pag pinaniwalaan mo at sumali ka doon, magkakasala ka according sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pinagbawalan tayo na makinig tayo, na maghaka-haka tayo doon sa kaibigan o kapatid nating Muslim. Pangalawa, anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala tahassasu. Ang tahassus ay yung may naririnig ka sa kaibigan mo, tapos hinanap mo yung kamalian niya. Yun ang tahassus. Bawal po yun. Bawal din po. Yung mga ayab niya sa ano ba yung sa Tagalog sa Maguindano na katilan. Yung mga kapintasan. Yung hahanapin mo ng kapintasan yung kaibigan mo, kapatid mong Muslim, na wala namang ginagawa sa iyo, hinahanapan mo siyang kapintasan para mabagsak mo siya, para siya ay bumaba
Pinagbabawal din po sa relihiyong Islam yun. Ano pa yung pinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam towards sa ating kapatiran, towards sa ating kapatid na Muslim? Pinagbabawal din sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay mainggit sa kung ano ang meron sa ating kaibigan. Bakit? Bakit tayo mainggit? Bakit pinagbabawal ang mainggit? Kasi sa pagkainggit ay maaari kang gumawa o di kayo yun ang tulay para wasakin mo ang kapatid mo. Sa pagiging inggit mo, sa pagiging inggitera mo, at yun ang inggitera yung pinagbawal ng Islam, is yung inggit na hahanapan mo ng paraan para mawala sa kapatid mong Muslim yung mga magagandang bagay na kanyang tinatamasa. Pag ikaw ay gumawa ng isang bagay na magiging dahilan para mawala sa kapatid nating Muslim, sa kapatid mo, yung mga magagandang biyaya na kanyang tinatamasan, isipin mo. Huwag mong kalimutan. Ilagay mo sa isip mo na ikaw ay nabilang dun sa mga taong mga munafik, dun sa mga taong masasama ang loob, dun sa mga taong pinagbawalan, dun sa mga taong suwail sa katuruan ng relihiyong Islam. At ano ang kaparusahan ng mga taong suwail sa relihiyong Islam? It's either paparusahan ka doon sa kabilang buhay or yun ang magiging dahilan para ikaw ay mahulog sa impyerno. Opo. Sabi, tulad ng lagi nating sinasabi, lagi kong binabanggit sa inyo, na sikapin natin na yung ugali natin ang magiging dahilan para tayo ay makapasok sa paraiso. Tulad nung nabanggit natin sa una ng ating mga pagsasama, pag-usap, na may isang lalaki na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang taong yan ay makapasok sa paraiso. Opo. Sinabi niya, buhay pa yung tao na yun, pero sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang taong yan ay makakapasok sa paraiso. Anong gawa ng taong yun na sinabihan ng Rasulullah na tao ng paraiso? Isa lang ang kanyang sikreto. Ang sikreto lang niya ay hindi siya natutulog na may galit, may kimkim, may kinikimkim na galit o sama ng loob sa kanyang sarili, sa kanyang puso. Natutulog siya na matiwasay, maluwang, walang iniisip na masama sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Yung mga taong nagkasala sa kanya, pinapatawad niya. Yung mga tao na nagawa niya ng kasalanan, kung hindi man siya nakahingi ng kapatawaran, ipinapanalangin niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga nagawa niyang kasalanan doon sa taong yon ay maging dahilan para patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapatid na ang kasama niya na nagawa niya ng kasamaan. Tayo, kung ikukumpara natin sa ating mga sarili, may mga tao na nagkakasakit na. May mga tao na namamatay. May mga tao na nadadala, na hospital, pumapayat. Bakit? Pumapayat sa sakit. Pumapayat sa sama ng loob. Pumapayat dahil sa kaitiman ng kanyang budhi. Pumapayat dahil sa pagiging inggitera niya. Pumapayat dahil sa masasamang balak niya. Dahil sa hindi niya madaling pagpapatawad sa mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan. Ngunit, kung isipin natin, kung patatawarin niya yung mga tao na nagkasala sa kanya, anong resulta? Magiging matiwasay ang kanyang puso at isipan, matutulog siyang walang problema, at siya gagantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng paraiso sa kabilang buhay. At wala pa siyang sakit na mararamdaman. Matiwasay, matutulog siya ng matiwasay, gigising siya ng matiwasay. Yun lang. At ikaw naman, nakapatid ko, na umiiwas sa gulo, umiiwas sa chismis, umiiwas sa anumang bagay na ikainis ang ibang tao, kasi normal naman sa ibang tao, normal lang sa isang tao na mabuti na kainggitan. Normal lang sa isang tao na malakas ang painiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang dumaan sa mga pagsubok. At kabilang sa mga pagsubok na kanyang daraanan ay yung mga inggit, yung mga salitang bibitawan, mga masasamang salita na bibitawan sa kanya. Normal lang yun. Normal lang yun. Kasi bakit?
Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bi asyahawat." Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ay napapalibutan ng mga di kanais-nais na bagay. At kasama sa mga di kanais-nais na bagay, at yon ay nakapalibot sa paraiso, ibig sabihin, pag sinabi na nakapalibot, ibig sabihin, hindi ka basta-basta makapasok sa paraiso yun hanggat hindi mo mararanasan, hanggat hindi mo mararamdaman, madaranasan yung mga hirap, mga pagsubok na nakapalibot doon. At kasama sa mga pagsubok na nakapalibot sa paraiso ay yung mga pagsasabihan ka ng hindi maganda, pagsasabihan ka ng walang katotohanan, lahat ng bagay na masasama ay ipapalo sa iyo. Kabilang yun. At pag naranasan mo yon, huwag kang mag-alala. Magsabar ka, magtimpi ka, magtiis ka, at maghangad ka ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang yun. Yun lang gamot doon. Kasi walang problema, walang anumang bagay, walang anumang sakit na darating, dadapo sa isang tao, mararamdaman ng tao, walang problemang mararamdaman ng tao, kahit tinik na matitinik sa iyo na hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tinik, yung mga lahat ng problema na mararamdaman mo, ay mga dahilan yun na ikaw ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga cause yun ng pagpapatawad sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may problema ka, magsabar ka at manalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsabar mo yung mga kasalanan mo. Kung may nagsabi sa iyo ng masama, huwag mo nang sagutin ng masama. Dahil doon sa pagtitimpi mo, bibibiyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagantimpalan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kapatawaran. Na, remember niyo yung hadis na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Ang sabi ng mga sahabat, "Al-muflis fina man la dirhamalahu wala dinar." Ang sabi ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilala niyo ba, alam niyo ba sino yung pinakamahirap na tao? Sino yung walang-walang tao? So, ang sabi ng mga sahabat, ang kanyang mga kumpiyan, sabi na, ang walang-walang tao sa atin, ang mga pobre, ang pinaka-bankrupt na tao, ay yung mga taong walang dinar, walang isang singko, wala ni isang sintimo. Yun ang pinakalugi, sabi ng mga kumpiyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta, hindi yun ang totoong pinaka-pobre, hindi yun ang totoong lugi o bankrupt. Ang totoong bankrupt ay yung mga tao na napakadaming magagandang gawa dito sa mundo. Napakaraming pagsamba na isinagawa. Halos nagawa niya lahat, o di kaya nagawa niya lahat yung mga obligasyon niya dito sa mundo. Pero sa kabilang buhay, sa oras na siya ay papasukin na sa paraiso, may tatawag sa Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, O Allah, pakiusap namin, O Allah, huwag mo munang papasukin sa paraiso ang taong yan." Sabi ng Allah, "Bakit? Bakit hindi ko papasukin ng paraiso? Isamantalang ginawa niya ang mga obligasyon na sa akin nung siya ay nabubuhay pa sa mundo. Ang dami niyang mga mabubuting gawa. Bakit hindi ko siya papasukin?" Ano yung sasagot ng mga tao yung nasa likod niya? "Ya Allah, hinihingi namin sa iyo dahil sa pagiging just mo na huwag mo siyang papasukin hanggat hindi niya mabayaran yung mga kasalanan niya sa amin." Ano yung mga kasalanan niya sa inyo? "Ya Allah, ang taong yan na sinabi mo na papasukin mo sa paraiso dahil sa nagawa niya mga obligasyon niya, ang taong yan ay katotohanan na nung nasa mundo pa kami ay sinapak niya kami, sinaktan niya kami, linibak niya kami, inagawan niya kami." Yung lahat-lahat ng bagay na masama na ginawa mo sa kapwa mo ay sisingilin sa iyo sa kabilang buhay. Opo. So ano mangyayari? Kung may nautang ka na hindi mo binayaran, kung may inagaw ka na hindi mo binayaran, hindi mo binalik, may ibabayad ka ba? May pera ba tayo sa kabilang buhay para bayaran yung mga nautang natin, yung mga nagawa natin, yung pananampal natin, yung pag-iispiya natin sa kasama natin dito sa mundo? Wala tayong babayad dun sa kabilang buhay. Wala tayong salapi na ibabayad dun. So ano yung ibabayad natin? Dun sa mga nagawa natin ng kasalanan dito sa mundo, ang ibabayad natin ay yung reward ng mga mabubuting gawa natin. Yung reward ng ating sambayang, reward ng ating kawanggawa, reward ng ating mga hajj, reward ng ating mga pag-ayuno. Ang resort, kapag napakarami yung mga nagawan mo ng kasalanan, ang problema doon, pag naubos yung reward ng mga mabubuting gawa, ang kabayaran nun, kaya nga may nagsabi, pero hindi naman sa automatic na totoo, hindi naman sa automatic na yun ang mangyayari. Yung sinasabi natin na
pag pumatay ka ng isang tao, ay para mo na rin hinatid sa paraiso yung pinatay mong tao na hindi naman ka dapat patayin. Opo. Pag nakapatay ka ng isang tao, ay parang kinuha mo yung mga kasalanan niya. Ibig sabihin, mawawalan siya ng kasalanan dahil sa pagpatay mo. Mawawalan siya ng kasalanan at yung mga kasalanan na nagawa niya ay maako mo. Ganon, although ganon yung mangyayari, pero hindi automatic na ganon. Opo. Kukwentahin yung laki ng reward, yung laki ng kaparusahan ng pagpatay mo sa kanya. Opo. Kung mas malaki pa, yung natirang kabutihan mo, yun lang pagbabayaran mo. Ang pagbabayaran mo is yung isang krimen lang yun. Hindi mo ubos yung for example, yung napatay mo ay magnanakaw, so hindi mo maangkin. Hindi mo matatransfer sa iyo yung kasalanan niya, yung reward ng pagnanakaw niya. Opo. Ang magiging kasalanan mo lang is yung pagpatay mo sa kanya. So, kukwentahin kung gaano kalaki yung reward ng pagpatay mo sa kanya. Yun lang ang makukuha mo. So, ngayon, ang problema na marami kang napatay, marami kang nagawa ng kasalanan. So, yung mga rewards ng mabuting gawa, ibibigay mo sa kanila. Pag naubusan ka ng reward, na magandang reward doon sa mabuting gawa mo, ano mangyayari sa'yo? Ang gagawin sa'yo, yung mga kasalanan, yung kaparusahan ng mga kasalanan ng mga nagawan mo ng di mabuti, yun ang ibibigay sa iyo. Opo. So, for example, yung isang tao nasapak mo, tapos wala ka ng pambayad, at yung nasapak mo is nagnakaw, ano mangyayari? Yung reward ng pagnanakaw niya, yun ang mapupunta sa iyo. So, pag wala nang natirang kabutihan sa iyo, puro kasama na natira sa iyo, ano mangyayari sa iyo? Ikaw ay papasok sa impyerno. Wa na'udzu billahi min dzalik. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mong mabuti, maging maganda ang pakikitungo sa iyo ng kaibigan mo, ng kapatid mo, sikapin mong mabuti rin ang iyong pakikitungo sa kapwa mo. Kung gusto mo mabuti ang lahat ng isipin ng kapwa sa kapwa mo tao sa iyo, kung gusto mo o kung ayaw mo na pag-isipan ka ng masama at kung ang gusto mo ay puro kabutihan lang isipin na sa'yo, huwag mo silang pag-isipan ng masama. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Katotohanan na hindi mabubuo, hindi makukumpleto ang pananalig, ang panampalataya ng isa sa inyo hanggat hindi niya maibigan sa kapwa niyang tao, sa kapwa niyang Muslim, yung lahat ng mga bagay-bagay, mga mabuting bagay-bagay na gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Opo. So, kung anong gawa mo, yun din ang kabayaran. Opo, al-jazao min jinsil amal. Ang reward ng gawa mo, ang reward mo, ay nakadepende sa anong gawa mo. Kung magaling kang manlibak, magaling kang manjismis ng kapwa mo, isipin mo na may mga tao din, kahit gaano ka pakabait, may mga tao din na magjijismis against sa'yo. May mga tao din na manlilibak sa'yo. May mga tao din na mag-isip sa'yo ng masama. Yun yung tinatawag na karma. Yes. Hindi natin sinusunod, hindi natin pinagbabasa ng kasabihan ng mga Tagalog o ng ibang tao na karma is real. Kasi sa Islam, ang karma ay talagang totoo. Meron po sa reliyong Islam karma. Kung ano ang ginawa mo, siya rin ang iyong kabayaran. Siya rin ang kabayaran mo. Kung masamang paugali mo, pakikitungo mo sa kapwa mo, ganoon din ang magiging pakikitungo nila sa iyo. Kung ikaw ay magnanakaw, darating panahon ay ikaw ay nanakawan. Kung nag-jismis ka, pinag-isipan mo na masama, lagi yung pinag-isipan ng masama yung kapwa mo, may mga tao din na kahit na anong ganda ng gawa, ay pag-isipan ka rin ng masamang gawa. Al-jazao min jinsil amal. So, sana po kahit papano ay may nakuha tayong kabutihan, magandang aral sa gabing ito. Pasensya na po kasi kailangan ko mag-rest ng maaga kasi may kailangan pang gumising ng 1:30 tapos diretso ng Cotabato. Ang mahalaga, inshallah, doon sa question nga pala, doon sa topic natin doon sa fiqh, dahil sa paggabisin natin kanina, hindi natin nagawa, hindi ko natapos yung question natin sa fiqh. Abangan nyo na lang po, hantayin nyo lang po. Kasi pag natapos ko yung questionnaire, ipopost po natin doon sa ano natin, sa group natin doon sa Uwiya online, inshallah.
Antabayan lang po ninyo kung kailan yun may popost, saka ninyo sagutin. Pag natapos ko, inshallah, kanina busy talaga kaya hindi ko natapos na gawin yung questionnaire natin. Kung wala na pong katanungan, tayo ay maalam. Siya nga pala, kasi itong weeks na ito, marami tayong ginawa na mga symposium para sa mga balik Islam. Tayo na mismo pumupunta sa mga area ng mga balik Islam para magmuhadra, mag-symposium. Kung meron po kayong mga grupo, kung meron pa yung mga pamayanan o mga kakilala na may mga balik Islam, pwede po kayong mag-request sa atin para ng muhadara, para tayo ay makapunta sa kanila at magbigay ng lecture about sa Islam doon sa mga kapatid nating mga bagong pasok sa relihiyong Islam. Maraming salamat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.